prepare our hearts to God as we invite the presence of the Holy Spirit in our midst. Tayo ay magdasal, tayo ay dumulog ng mayroong pong tunay na pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Oh Jesus, You are awesome. You are great. You are worthy of our praise, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on. Let us make a sound of worship. Individually tayo na lumapit sa Panginoon sa oras po ito. Jesus. Oh, hallelujah. When I look into your holiness, when I come to your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you. When I come of reaching your heart, when I will become enthroned in your, yes, Jesus. When all things that surrounds become shadows in the light of you. Let us do it together. I worship you. I worship you. I worship you. Come on, church. That is all I need, is to worship you. Yes, only you. I worship you, and I worship you, Lord. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I look into your holiness, when I come to your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you.
worship you. Yes, only you. And I worship you. I worship Yes, Jesus, we worship you, Lord. We glorify your name. And as we come to you, Lord, this morning, once again, we commit to you our hearts, Lord, our lives. Lead us, O Lord. Pangunahan niyo kami. Empower us right now. Magsimula tayo na kaugnayin ng Diyos sa araw na ito. Personal kang lumapit sa Panginoon. Especially yung mga gagamitin sa oras na ito. And we as a congregation, sige po, magpasakop po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Simula ka manalangin, makipag-usap ka sa Panginoon sa oras po ito. Balik natin yung proper way of communication natin sa Lord. Gustong makita ng Lord yung heart natin, yung puso natin. We are focused on Him right now. We are focused on His face. Lord, lead us. Pangunahan niyo kami sa araw na ito, Panginoon. Guide us, Lord. And we believe, Lord, that your angels are with us right now, worshiping with us, lifting up your name. Naniniwala kami, Panginoon, na narito po kayo sa aming kalagitnaan sa araw na ito. Ihanda niyo pong muli ang aming mga puso at isipan sa paglilingkod po namin sa inyo, Panginoon. Once again, kami ay nagtitiwala at nananampalataya sa inyo na sa bawat gagawin po namin, sa bawat hakbang, sa bawat ipaglilingkod namin sa araw na ito, Panginoon, lagi kang naroon para kami pangunahan. Lagi kang naroon para kami ay bantayan, samahan, yakapin ang iyong biyaya. Jesus. Oh, Jesus. Harapin mo yung katabi mo ngayon, face to face. Hawakan mo yung mga kamay niya. Pag-pray mo siya. Sige po, just get a partner. Pag-pray kayong dalawa. Pag-pray mo yung kaharap mo. Declare good things. Deklara ka ng magagandang bagay sa Kanya. Lord, hallelujah, this morning, pagpalain niyo, Panginoon, itong kapatid ko. Samahan mo siya sa kanyang paglilingkod. Empower mo siya, Panginoon. Alisin mo ano ang balakid sa kanyang buhay. Any hindrances, Lord,
mang sitwasyon ng kanyang buhay ngayon. Bigyan mo siya ng kalakasan. Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, pinapasailalim namin sa inyo ang aming buhay, ang aming pamilya, ang ministry na pinagkatiwala niyo sa amin. And even we as a citizen of this country, Panginoon, continue to use us mightily. Continue to lead us, Lord, sa tamang buhay, sa tamang disiplina ng paglilingkod, sa tamang disiplina ng pagiging mamamayan sa aming bansa, sa loob ng simbahan, sa aming pamilya, sa aming komunidad, Panginoon. Gamitin mo kami as an instrument of blessings to others. Gamitin nyo kami, Panginoon, na maging kasangkapan ng inyong biyaya sa iba. Sa loob ng aming pamilya, sa loob ng aming simbahan, at sa aming pamayanan, Panginoon. Bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, Lord, continue to use us mightily. Ihanda niyo po ang puso namin, ihanda niyo po ang buhay namin, Panginoon, sa paglilingkod. Sa paglilingkod na kayo ang napapapurihan. Sa paglilingkod na kayo ang napaparangalan at naitataas sa aming mga buhay. Lord, once again, we entrust to you this morning all workers, leaders, Lord, sa umagang ito, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa inyo, especially, Lord, yung mga gagamitin ninyo, tatayo, Panginoon. Lord, hayaan ninyo na ang buhay namin ay maging mapangong samyo sa inyong harapan. We also pray for our music team, the dance ministry, the instrumentalists, and even the singers, Lord. Pagpalain niyo sila, empower niyo sila, Panginoon. Mag-glorify kayo sa buhay nila, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo. We bring back to you all praises, honor, and thanksgiving. At inaangkin namin ang katagumpayan ng iyong gawain sa umagang ito. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. 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 Yun po, magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay magsitayo na, tayo ay aawit at magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord God. Lord, we continue to bless your name, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, we continue to lift your name, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Bago po tayo magsimula, kamustahin po muna natin ang ating mga kasama. Kamayan po natin sila. Oh, let's sing. Walang katulad ang nadarama sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Napakaligaya, walang katulad
Hallelujah! Aawit sa'yo, magpupuri sa'yo, ibibigay ang buong puso. 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 Ibibigay ang buong puso. Ibibigay ang buong puso. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord God. Tunay nga, Panginoon, Lord God, na sa iyo ang mataas na papuri, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Come on, let's continue to worship the Lord. Wala nang iba magkagagawa. Lahat ng tuhod ay luluhod, labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay. Hey! Tagapagligtas sa iyong pagbabalik, ika'y hari ng lahat. Tuhod ay luluhod, labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay. Lahat ng tuhod ay luluhod, labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay. Lahat ng tuhod ay luluhod, labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoon. Pwede parinig naman natin ang ating mga boses. Lahat ng tuhod ay luluhod, labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay. Lahat ng tuhod ay luluhod, labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay. Yeah!
Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, wala nang iba, Panginoon, Lord God, tunay na ikaw lamang, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, we glorify your name, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Panginoon, ngayon narito kami sa iyong harapan. Papasalamat. Di lamang sa mga biyaya, Panginoon, Lord God, pati Panginoon, Lord God, sa mga pagsubok na humuhubog sa amin, Panginoon. Lord, hindi lamang sa kasiyahan, Panginoon, Lord God, kundi pati na rin, Panginoon, Lord God, sa mga panahon na kami lumuluha, Panginoon, Lord, nagpapasalamat kami. Dahil lagi kang nandyan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw ay
Puhunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nakagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid. At pasasalamat, ikaw ay mabuti Diyos. Ikaw ay mabuti.
Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagkila sa amin. Panginoon, salamat sa patuloy na pagsama mo sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Tinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Ibinigay ang kapurihan. Lord, pasangkat, madakila sa aming mga buhay, Lord God. Panginoon, ikaw ang aming salamat at langit. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay sumunod na malakas na amin. Hallelujah! Purihin ko ang Panginoon, malakas na palakpak. So we will continue with our theme for the month of May and June. No, na-extend natin hanggang June para talagang ma-focus tayo. At maganda talaga itong ating tema kasi it's all about us. It's all about the life of a Christian. Hindi lang siya basta-bastang tema na para sa lahat, kundi ibilang natin ito, hindi siya generics, kundi parang talagang para sa atin. Okay? So mapapansin ninyo, paulit-ulit ang mga sanga-sanga ng ating pinag-uusapan. Paulit-ulit lang kasi maganda talagang mabigyan natin ng halaga. No? Ma-focus talaga tayo doon sa topic o sa tema. Ang ating theme is a fruitful Christian, a soul winner. Okay, yan yung theme natin. A fruitful Christian, a soul winner. At ang title natin sa araw na ito, Fruit That Will Last. Noong nakaraang Sunday, during our outdoor fellowship, dyan po sa 3M Resort, ang ating pong pinag-usapan, a fruitless Christian. Nalaman niyo, nakita niyo, tandaan niyo, yung mga fruitless, yung mga hindi na namumunga, anong dahilan nila, bakit fruitless na sila. At napag-alaman natin na baka disconnected na sila sa puno. Uma-attend sila, active sila sa church, magaling sila sa Bible, but sad to say, they are already disconnected to the vine. Kaya hindi na sila namumunga. Bungang araw na lang. Okay? Baka yun yung reason. Wala na silang prayer life, wala na silang reading the Word of God, just coming to the church religiously or parang ano na lang siya, ginagawang traditional na lang yung pagpunta sa church, but the truth is, they are already disconnected. Hindi na sila konektado. Kasi pag konektado tayo sa Diyos, imposibleng hindi tayo mamumunga. Pag connected tayo sa vine, yayabong tayo at mamumunga tayo. Okay? Ang maganda nun, maganda ka pa sa mata pag tinignan ka, di ba? Pagka wow, grabing puno ito, ang daming dahon, ang daming bunga. Ang ganda sa paningin, pero yung mga Kristiyano na fruitless, disconnected, masakit sa mata talaga. Bakit? Pasaway na eh. Hindi na siya kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So fruit that will last. Ito naman yung ating pag-uusapan. Nung last Sunday, fruitless Christian. Now we will talk about fruit that will last. Okay? So tignan nyo mabuti itong ating mga PowerPoint. Building an eternal legacy from John chapter 15 verse 16. So many things in life, alam nyo mga kapatid, lahat ng mga bagay o many things in our life are temporary. Amen? Temporary lang. Sige, next slide. Temporary lang ang mga bagay dito sa ating buhay. Kung ano yung nararanasan nyo ngayon, temporary lang yan. Masaya ka ngayon, temporary lang yan. Malungkot ka ngayon, temporary lang din yan, huwag ka mag-alala. So all things in our life, are temporary. Wag mo masyadong dibdibin. Kasi temporary lang lahat ng yan.
Walang bagay dito sa mundo ang hindi temporary. Even your ministry, ang hindi lang, ang eternal lang is your relationship with God. Yan lang ang eternal. Yan lang yung hindi temporary. Yung life, yung buhay mo na nakakonected sa Lord, yung relationship mo sa Lord. Kaya nga yan ang aalagaan mo. Okay? Maganda na inaalagaan mo ang ministry mo. For us as a pastor, maganda na inaalagaan namin ang church. But temporary lang din yan. Darating ang time, aabutin ba tayo ng 200 years dito? 100 years sa paglilingkod natin, hindi yan temporary. Maganda na inaalagaan natin lahat, mga anak natin. Sa ngayon, maganda na inaalagaan natin sila, pero temporary lang yan. Magsasarili ng pamilya din yan. Hindi mo na yan mabe-baby someday. Di ba temporary lahat? Yung apo mo, nakikitan ka ngayon, believe me, temporary lang yan. Paglaki niyan, hindi na cute yan sa mukha, sa paningin mo. Mapapalo mo na yan, mapapagalitan mo na yan. Temporary lahat. Pero, ang nakakalungkot, doon lagi tayo nakatingin sa temporary. Money is spent. Nagagastos, nawawala. Possessions wear out. Achievements are forgotten. Naalala ko yung mga matitinding mga pastor nung araw, mga matitinding man of God. Pero nung namatay sila, nakalimutan din. Nawala na rin. But the eternal spiritual fruit, transformed lives, and eternal impact. Habang nabubuhay ka dito, sana yun ang alagaan mo. Yung spiritual fruit, transformed lives, and eternal impact. A farmer plants two kinds of crops. Pakita natin. Yung una, quick growth, tumubo ka agad, pero temporary lang yung results. Dies after few weeks. Pero yung isa, mabagal tumubo, pero nagpakalalim pala. Deep roots. Halaman na mabilis. May maraming Kristiyanong, init-init sa una. Pero hindi pala umugat. Ang deep roots ay generational harvest ang ibibigay sa atin. Pag malalim ka, grabe yung harvest sa'yo. Grabe yung mapapakinabangan sa'yo ng mga taong nakapaligid mo, yung pamilya mo. Yung mga kaibigan mo, yung trabaho mo, yung school mo. Kaya nga pag nag-retire ka, grabe yung farewell celebration nila sa'yo. O kaya pag umalis ka sa isang grupo, lumipat ka sa isang eskwelahan, mahal na mahal ka nila. Bakit? Ang dami mo naging bunga sa kanila. Okay? Kanina, nag-orient kami ng mga workers. Sabi ko sa kanila, dahil very active sila sa ministry, yung dance, ang dami nilang dancers dito kanina. Kung inabot nyo yung joyful songs natin, nakakatuwa. Kasi punong-puno yung harap ng mga dancers. Sabi ko sa kanila, i-preserve ninyo yung tamang paglilingkod, right communication, right coordination, siyempre yung relationship ninyo sa isa't isa. Napaka-importante nun. Kasi, wag naman sanang darating ang time, magpe-pray yung ka-team mo ng Lord, ayaw ko nang kasama itong isang to. Nahiya ko namang sabihin na hindi maganda ang ginagawa niya sa ministry. Lord, alisin niyo na po siya sa ministry. Sana walang ganong magpe-pray sa'yo. Sana, Lord, ang sarap kasama kasama ko sa dance. Lord, ingatan mo siya, palaguin mo pa yung talent niya, Lord, para sabay-sabay yung steps namin. Sana ganun ang prayer. Hindi yung baka dumating ang time, Lord, itong member ng music team namin, medyo pasaway na, hindi na maganda ang mga pag-uugali, nahiya naman namin, Lord, sabihan, mau-offend. Lord, ikaw na lang magtanggal sa kanya. Ang hirap ng prayer na yun, ipapatanggal mo na kay Lord. Sana walang nagpe-pray sa inyo ng ganon. Lahat ba ng mga kasama nyo sa team, gustong-gusto kayo?
magpupunay yan ng magandang bunga. Pag natutuwa sa'yo yung katim mo. Don't worry, hindi apektado si Lord sa pag-uugali mo, ang apektado yung team mo, matutisod sila sa'yo. Pag hindi maganda ang pinapakita mo sa paglilingkod mo. Kailangan malalim. God is not only interested in temporary results, but in spiritual fruit that remains for eternity. Balikan natin yung text natin, John chapter 15, verse 16. Tingnan po natin ito. Ang sabi nitong talatang ito, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain." Kaya dapat it will last. Mananatili, hindi yung masaya ka ngayon, tapos wala na. Maayos yung ministry mo ngayon, tapos nawawala. Dapat enduring vine and the light, nagliliwanag ka at yumayabong ka. Yun yung sinasabi dito ni John. You did not choose me, sabi ni Lord, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that fruit should remain. Manatili. I-review lang natin. Ano-ano ba yung sign ng fruit na nananatili? Okay? Ano ang kailangan para manatili ang fruit? Para patuloy tayo namumunga, patuloy tayo nagbibear ng fruit, ano ang kailangan? Last Sunday, tinignan natin yung dahilan kung bakit nawawala ang fruit, bakit nagkakaroon ng fruitless Christian. At nakita natin yung dahilan, di ba? Wala, disconnected ka na, o kaya natuyo ka na. Pero dito, aalamin natin ngayon, bakit makikita natin, anong dahilan, bakit yung fruit ay naglalast or nagre-remain o kaya dumadami. Number one, fruit that lasts comes from abiding in Christ. Abiding in Christ. Kaya sabi niya sa John chapter 15, verses 4 to 5, "Abide in me, and I in you. He who abides in me, and I in him, bears not just a fruit, bears much fruit." Ang kailangan pala, abide. Sabi ni Jesus, "Abide in me." Lasting fruit is not produced by human effort. Kahit anong gawin mo sa sarili mo, kung hindi ka naka-abide kay Jesus, hindi ka naka-connect kay Lord, hindi ka mamumunga. So lasting fruit is not produced by human effort alone, but through a living relationship with Christ. Living relationship with Christ. Buhay na relasyon, yung buhay mo sa Panginoon. So ano-anong dapat nating gawin? Ano ang application nito? Pakita natin, spend time, okay? Daily in prayer and God's Word. Meron ka pa bang daily prayer and God's Word? Depend on the Holy Spirit and stay connected to the vine. And I do believe, hindi ka magiging connected sa vine kung wala kang prayer time, daily devotion. Madidisconnect ka. Alam mo bakit? Sa dami ng mga alalahanin dito sa mundo, pati Senado, pinoproblema mo. Pagka maganda yung pagbida yung mga kakampi mo, nanonood ka. Oh, sila ang bida ngayon. Napatalsik yung kabila. Pag yung kabila naman na nag-hearing, hindi ka nanonood kasi hindi mo kakampi. Tapos magkukonclude ka. Tingnan mo, tayo mga Kristiyano, ganun din ang pag-uugali na minsan. Yung mga kakampi mo, pinagtatanggol mo. Pero pag di mo kakampi,
hinahatulan mo. Healthy pa ba ang isip na ganyan? Yung isang Kristiyano, hindi yan ang papel natin. Huwag tayo makisawsaw doon. Manalangin tayo ng manalangin. Ang pamalitan natin, good news. So feeding the vine, we must intentionally stay connected to the vine. Intentionally, sabi mo sa katabi mo, intentional. Intentional. Para manatili kang connected sa vine, intentional yan. Hindi pa pwedeng sumasabay ka na lang, umaten siya, a-attend din ako. Nag-pray siya, magpe-pray din ako. Nagde-devotion siya. Paano ba mag-devotion? Sasabay din ako. No. Intentional. Intentional po ang pagiging connected sa vine. Hindi lang yung kung ano lang yung sumasabay ka na lang sa tugtugin, sumasabay ka na lang sa mundo, sumasabay ka na lang sa grupo ng mga Kristiyano, ito ngayon ang uso, Rise Up Philippines, sasabay na lang ako. Intentional. Ikaw mismo, i-connect mo yung sarili mo. Alam niyo po, lagi natin sinasabi, ang kaligtasan hindi po by group. Individual. And even you are connected to God right now, that is intentional. Must be intentional. Daily prayer, nandiyan lahat. The enduring vine and the light. Para maging magpatuloy. Okay? So number 2, ano ba ang makikita natin? Fruit is seen in godly character. Yan yung mga nakadugtong. Yan yung mga fruit that will last. Godly character. Makadiyos na pag-uugali. Galatians chapter 5 verse 22, di ba? Tinitingnan natin ang 23. Yung mga fruit of the Spirit. The first evidence of lasting fruit is transformed life. Ulitin ko po the first evidence of lasting fruit is transformed life. Kapag na-transform talaga yung buhay mo, your fruit will last, will remain. Mananatili kang mabunga, mayabong. Bakit? Transformed ang buhay mo. Amen? Tingnan mo itong drawing na ito. Isa itong malaking punong kahoy. Naggrabe yung loob, antibay. Sabi nila, para malaman mo kung gaano daw katanda ang kahoy, bibilangin mo yung guhit na to. From here hanggang doon sa loob. Kung ilang guhit yan. Ganyang katanda yung kahoy. Pero ano yung nasa loob? Solid. Sana tayo sa loob natin, we are transformed. Not just a Christian. If you want to bear much fruit, not just fruit, much fruits, be transformed. Lahat tayo kandidato po dito. Ma-transform tayo. Maging maayos tayo. Yun din ang gusto ng Panginoon sa atin. So the question is, pwede bang tanungin natin ang sarili natin, am I becoming more loving? Papansin mo ang isang taong mabunga at patuloy na mumunga, tanungin mo yung sarili mo, habang tumatanda po ba ako ay nagiging mapagmahal ako? O nagiging masungit ako? Meron kaming salita sa Ilocano. Salitang ito, maraming sa inyo hindi nyo maintindihan kung hindi kayo Ilocano o kaya Pangkalatok, no? Yung salitang ampapagat. Ampapagat ka. Alam niyo yung ampapagat? Sino pwede makapag-interpret nun? Salitang Ilocano yan o kaya Pangasinan. Yung tao na yan, ampapagat yan. Ibig sabihin, sumpungin na pakitang tao. Ampapagat ang tawag.
Yung biglang makanti mo lang ng kunti, ang sungit-sungit na. Parang hindi mo naman ikakamatay. Ewan ko, parang mamamatay, parang road rage, no? Ay, ganyan ang road rage eh. Kasi alam mo, natataranta kasi. Kumbaga, kung abang nagdadrive at kinat siya, nagugulat kasi nakataya yung buhay niya doon eh. Kaya road rage eh. Kasi yun, between life and death yun. Kaya may karapatan siyang, bakit mo ako kinat? Kasi buhay ang pinag-uusapan doon kaya nagagalit eh. May road rage eh. Pero kung ikaw naman hindi naman nagdadrive at hindi naman road rage, ba't kailangan mo makipag-away? So, am I becoming more loving? Number 2, am I becoming more patient? Kapag ikaw ay paibig ng paibig, lumalalim yung pag-ibig mo, lumalalim yung pasensya mo, lumalawak yung pasensya mo, hindi ka bugnutin, ibig sabihin nun, tuloy-tuloy yung bunga mo bilang Kristiyano. Hindi ka fruitless. And the ultimate question is, am I becoming more like Christ? Character outlasts talent, position, and success. Temporary success, talent, position, worldly success. Eternal character, love, patience, and Christ-likeness. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang dapat. Nandun dapat lagi tayo nakatingin sa eternal. Huwag lang dun sa temporary. Kasi mawawala yan. Maganda na binibigyan mo ng halaga. Ngayon yung temporary things o temporary success like your talent. Pero gawin mong may pagmamahal. Maganda na okay yung position mo ngayon pero gawin mong may pagpapasensya lagi. Hindi yung habang napopromote ka, lalong sumusungit ka naman. Worldly success, dapat maging Christ-likeness po tayo. Okay? Maliwanag po yan. Na dapat yung fruit that will last, nandun yun sa eternal things. Hindi po sa temporary things. So next, that fruit that lasts is impacts others. Impacts others. Impacts other people. Okay? Proverbs chapter 11 verse 30. Anong sabi sa Proverbs 11:30? He who wins souls is wise. He who wins souls is wise. And Matthew chapter 28 verse 19 to 20, nandyan yung ating Great Commission. One of the greatest fruits that remain in investing is investing people and leading them closer to Christ. The question is, may nalid ka na ba closer to Christ? Yan ang pinakamaganda na investment. Yung nilalapit mo yung mga tao closer to Christ. Reaching out. Nag-i-invest ka ng fruit mo sa kanila. Namumunga ka. Nire-reach mo yung mga tao. Di ba ang sabi natin nung una, yung fruit mo, hindi ikaw ang makikinabang yan. Ibang tao ang makikinabang. Ang tanong, kapakipakinabang po ba tayo? Sa anumang paraan, hindi lang yung sa spiritual. Kahit sa anumang paraan, kapakipakinabang po ba tayo? O nagiging pabigat tayo sa iba? Mga anak, tayo ba ay kapakipakinabang o kapakipakinabang sa pamilya natin? O pabigat tayo sa magulang natin? That's a very good question. Lahat tayo naging anak. If I evaluate myself, sometimes in my life, hindi ako naging pakinabang sa parents ko. Bakit? Nag-asawa ako na maaga. Pero natapos ko naman ang pag-aaral ko kahit paano. Napagbigyan ko naman sila. Nakagraduate naman ako kasi yun ang gusto nila eh. Pero, hindi ako nakatulong sa kanila. Kaya nga, sabi ko kay Lord,
babawi na lang ako bilang magulang na dapat maging kapaki-pakinabang ako sa aking mga anak. Diyan po ba kayo? Hindi pa huli ang lahat. Kung hindi ka naging pakinabang na anak noong anak ka pa. Kaya nga sabi ko nga kapag anak ka, give your best shot habang anak ka pa. Habang nandyan ka pa sa poder ng magulang mo, maging mabuti kang anak, maging kapaki-pakinabang ka sa pamilya mo, sa magulang mo. Mga short clips akong pino-forward sa atin pong The Daily Vine. Diba? Kung ikaw ay anak, give your best shot. Maging kapaki-pakinabang ka sa magulang mo. Para proud lagi sila sa'yo. Itong anak kong ito, grabe ito. Ito ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Di ba? Ang sarap pakinggan yun na yung magulang mo proud sa'yo. Hindi yung, itong anak kong ito, walang mana to sa akin. Kasi sakit sa ulo. Di ba? As well as parents, kapaki-pakinabang po ba tayo sa ating mga anak? O ayaw na nilang umuwi kasi walang kapayapaan sa loob ng bahay? It's very important thing na tinatanong natin. Hindi natin nare-reach out yung mga tao. Mga anak natin, mismo yung kapwa natin sa loob ng tahanan natin. Hindi natin ma-reach out. Lumalayo sila sa atin. Kasi wala tayong impact sa kanila. Mga anak, dapat ang impact mo sa parents mo, pag kinakausap yung ibang tao, alam mo yung anak ko. Salamat sa Lord, nagkaroon ako ng anak na katulad niya. Bigay siya ni Lord sa akin. Ba't ganon ang tono? Di mare, yung anak ko, Pastor, tulungan mo naman ako, yung anak ko, grabe, napakapasaway. Wala kang impact. Alam mo ang nangyari? Parang impacto dating mo sa magulang mo, sa anak mo. Fruit impacts others. So ano yung magiging impact natin? Share the gospel, disciple new believers, encourage others in their faith. A candle loses nothing by lighting another candle. In fact, the light increases. Okay? Likewise, when we lead others to Christ, our spiritual fruit multiplies. Di ba pag sinisindihan mo yung kandila, dumadami yung ilaw. Ganon din po. Pag ikaw ay nakakapag-win ng souls, mas lalo kang lumalago bilang isang Kristiyano. Kaya pansinin niyo yung mga taong hindi nagsishare ng Word of God, dry ang kanilang spiritual life. Dryness hanggang dumating sa time na fruitless na. Wala na ng bunga. Okay? Pansin niyo yung law of spiritual multiplication. Nung sinindihan niyo ang kandila, lumiwanag lalo. At talagang nagliliwanag. So yan po yan, share the gospel, disciple new believers, and encourage others to their faith. When we lead others to Christ, our spiritual fruit multiplies exponentially. Okay? So fruit, number 4, that last brings glory to God. This is our last point. Fruit that last brings glory to God. So the purpose of lasting fruit is not personal recognition, but God's glory. Okay? God's glory. Sabi ng John chapter 15 verse 8, by this my Father is glorified that you bear much fruit. Nag-glorify si Lord pag tayo namumunga, pag tayo lumalago, pag tayo productive, nag-glorify si Lord. The purpose of lasting fruit is not personal recognition, but God's glory. Pag ikaw ay nagiging maayos, nagiging mabunga, nagiging productive ka, hindi lang dyan personal. Of course, marirecognize ka ng mga tao na kapaligid sa'yo, galing-galing mo naman. Pero ang purpose talaga niya, mag-glorify si Lord sa buhay mo.
mapapurihan si Lord. When you do the ministry, be sure na nag-glorify si Lord sa ministry na ibinigay sa iyo. When you decide to be a worker, to be a leader of the church, be sure na mag-glorify si Lord sa paglilingkod na ibinibigay mo sa Kanya. Hindi ikaw yung nag-glorify. Hindi ikaw yung napaparangalan. Although, bonus yun kasi mga tao nakapaligid sa'yo, pararangalan ka. But believe you me, pag hindi yan ikag-glorify ni Lord, maniwala ka sa akin, unti-unting mawawala sa'yo. Listen, pakinggan mo mabuti. Sa ministry na ginagalawan mo ngayon, sa ministry na pinagkatiwala, tandaan mo to ha, tandaan mo tong salitang to, ang ministry ay ipinagkatiwala lang ni Lord, huwag mong angkinin. Kay Lord yan. Pag nakita ng Lord yung puso mo, na hindi na siya nag-glorify, magsisimula na bawiin sa'yo ni Lord yung ministry na yan at ibigay sa iba. Magugulat ka, bakit? Kahit anong gawin ko, dry. Kahit anong gawin kong plano, kahit anong gawin kong pa-practice, kahit anong gawin kong pagpaplano sa ministry, sa church, bakit ganito? Walang paglago. So, anong mangyayari? Nawawala. Nauubos. Then, sabi ng Bible, sabi ng farmer, palamutin na lang itong punong to, putulin ko na, sayang yung space, tayuan ko na lang ng kubo. Di ba? Yung example natin last Sunday, na yung farmer nagtanim ng puno, tapos di naman namumunga, tapos dry na dry yung mga dahon. Kaya sabi nung farmer, nagdesisyon siya, putulin ko na, sayang yung lote. Tayuan ko na lang ng kubo. Mapapakinabangan pa yung kubo. Pansin mo? Pag unti-unti nang wala kang pakinabang at hindi na nakakapagbigay papuri sa Lord ang iyong ginagawa. So anong dapat natin gawin? Serve with humility. Serve with humility. Give God the credit. Live for His honor rather than your own. A ministry ay inaalagaan at minamahal, hindi inaangkin. Di porket yabong na yabong ka dyan sa ministry na yan, di porket kabisado mo na yung ministry na, akala mo sa'yo na. Sa Lord yan. Pinagkatiwala lang sa atin. At kung hindi ka magaling nakatiwala, babawiin ni Lord sa'yo yan. At ibibigay doon sa taong mapagkakatiwalaan sa ministry. Amen? So serve with humility. Pakumbaba po tayo. Yan po yung fruit that will last. Always giving glory to God. In our conclusion, Jesus chose and appointed us to bear fruit that will last. Next, kung mayroon pang slide, pakita natin. The anatomy of eternal fruit. Ano to? Abiding in Christ, developing Christ-like character, influencing others for God's kingdom, bringing glory to God. So ang anatomy, makikita natin na kompleto po siya, yung ugat. Na nakita nyo kung saan-saan napunta yung ugat. Talagang ugat na siya talaga. At nagliliwanag. Salamat po sa PowerPoint na yan. Para maipaliwanag sa ating mabuti. When a missionary dies, his buildings may eventually crumble, and his name may be forgotten, but the people he led to Christ, the disciples they make, and the generations affected by the gospel will continue into eternity.
That is fruit that remains. Sana pag namatay ang isang pastor, yung papalit sa kanya ay hihigitan yung kanyang ginawang paglilingkod. Yun yung orientation ko kanina sa mga workers. Kaya nga sabi ko, yung mga pastor, hindi mo matatawaran ang buhay niyan kung gaano ilang balding luha na ang naubos niyan sa paglilingkod. Sana pag namatay sila muna. Kasi ba, una-una lang yan. Ano? Yung papalit sa kanila ay mahigitan yung kanilang ginawa. Amen? Yung katabi mong leader ngayon, yung katabi mong worker ngayon, sabi mo sa kanya, sana hindi puro daldal yung ginagawa mo. Mag-win ka kay Lord. Ito yung gawain na lang, dinadaldal mo ako, hindi tuloy ako makapokus. Mag-focus ka kay Lord. Higitan mo yung ginagawa ko. Sabihan mo yung katabi mo ngayon, kung worker ka, kung leader ka, sabihan mo yung katabi mo, sana higitan mo pa yung ginagawa ko. Kung pasaway ako ngayon, sana mas pasaway ka sa akin. Ganun, negative, no? Dapat higitan. Amen? And syempre, bilang kami mga pastor, very proud kami na nakikita namin kayo na talaga masipag sa gawain. Palapakan naman natin yung mga bata dito. At ako bilang pastor, natutuwa ako na mayroon akong Aaron. Proud ako na mayroon akong Aaron na multitasking sa ministry. Pagkakatiwalaan ko sa ministry. Kahit bakit ko sinasabi kasi kilala ko siya, anak ko siya eh. At sa modalin na ministry yan. Kaya nga nagagalit yung mami niya eh. Kaya napapagod ka lahat, kinuha mo na eh. Dancer ka na, singer ka pa, nandun ka pa sa taas. Isa lang, sabi ng mami niya. Eh, sayang naman yung talent ko, sabi niya. Sasagutan sila mag-ina. Pero proud ako na mayroon ako Aaron. Si Daniel kasi busy-busy sa pag-aaral. Kaya minsan lang natin makasama. Nakapokus sa schooling. Kasi napakahirap din naman talaga yung course niya. See? Pero proud kami sa inyo lahat. Nakikita na namin ngayon na pag nawala kami sa mundong ito, our fruit will last. Our fruit remains. Amen? Diba? Fruit remains. Magpapatuloy. Yayabong at yayabong. Kaya minsan, nag-iisip ako, habang nagdadrive ako, nag-i-imagine ako. Hindi ko alam bakit nag-i-imagine ako ng kahit, sabi ko, pagka-retired na ako, magpapahinga ako. Pero pag dilat ng mata kong gaya, pag nag-i-imagine ako, habang retired ako, nakatira pa rin ako dun sa malapit sa church. Na, ako pa rin, sabi ko, Lord, gusto magpahinga eh. Hayaan mo na yung mga bata na na magpatuloy. Pero masarap talaga kasi maglingkod. Kahit uugod-ugod ka na, masarap pa rin maglingkod. Kahit may masakit na sa katawan. Bakit? Lalo na pag may nakikita kang mga bunga mo na magpapatuloy sa gawain. Amen? At kayo po yon, mamunga kayo, manatili ang bunga ninyo. Makinabang yung maraming tao, makinabang ang church, makinabang ang family mo sa bunga mo. Huwag kang papayag na hindi ka maging kapaki-pakinabang. Huwag kang papayag na maging kabigatan ka lang sa pamilya mo, maging kabigatan ka lang sa church mo,
maging kabigatan ka lang sa ministry mo. When you enter ministry, Lord, sabihin mo sa Lord, Lord, maging kapaki-pakinabang ako sa ministry papasukin ko. Magiging mabunga ako sa ministry ko. Magiging mabubunga ako sa music team. Magiging mabunga ako as dancer. Magiging mabunga ako as pastor. Hindi yung kakamot ka umot sa ulo yung mga kasama mo. Ito na naman. Ano na naman ito? Yan dapat ang i-commit mo kay Lord. Maging kapakinabang o magpakipakinabang ka sa ministry mo. Evaluate yourself right now. Are you a good son, a good daughter in your family? Alam mo, nalulungkot ako dun sa mga bata. Listen to me, this is my last words. Sa mga batang nagsasabing, salamat sa Lord, kasi yung mami ko, kahit madalas kami mag-away, ha? Madalas kayong mag-away ng mami mo? Nile-level mo yung sarili mo sa mami mo? Di ba mas magandang salitang, salamat sa Lord, kahit lagi akong pinapagalitan ng mami ko? Kasi yun naman talaga ang papel niya, pagalitan ka eh. Mahirap pag ikaw na lagi pinapagalitan mo yung mami mo. Bakit ang term mo, lagi kami nag-aaway? Bakit parehas na kayo? Ka-level mo na yung mami mo? O tatay mo? Tamang salita, salamat kay Lord kahit lagi akong kinokorek ng tatay ko, lagi akong sinesermonan ng nanay ko, mahal ko pa rin sila. Yun ang tamang term pag anak ka pa lang. Pag magulang ka na, tsaka mo maintindihan yan. Huwag mong i-level yung sarili mo sa mami mo. Ibig sabihin, inaaway mo rin siya? Okay lang na pagalitan ka na magulang mo, pero yung terminology na nag-aaway kami, ibig sabihin, inaaway mo rin siya, ginagantihan mo siya. That's not a good sign of being a good daughter or good son. Ngayon nyo lang narinig to, no? Hindi tamang pag-uugali yan. You are a Christian, be a good Christian, be a good son, be a good daughter. Maging mabunga ka inside your family. Tayo lahat. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita na amin pong napagbulay-bulayan. The fruit that will last, and we believe, Lord, ang bungang ito ay hindi matatapos. Magmumultiply, magmumultiply, magmumultiply. Hindi lang fruit, but much fruit ang aanihin ng mga tao na nakapaligid sa akin. Thank you, Jesus. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen. Sige po, makakaupo po tayo at ngayon ay darako tayo sa ating communion. I think ang coordinator hindi natin na-anticipate itong oras na to, no? Pero lesson to sa atin kasi mayroong communion pala ngayon. Minamanage kasi nila yung time, so mag-extend tayo ng konti because of our communion. So next, natin. Sige, tayo na po dito. Siguro magtabi po yung tinapay at saka yung okay na po yan. Okay na. Dito na yun, dalawa para papunta isa, papunta ganun, para mabilis. Sa kabila. Doon ka sa kabila, pastora. Ayan, palit po kayo, palit. Okay, so ganun pa rin yung gagawin natin. Tayo na po lalapit dito. Yung side na ito, kayo na po papunta doon, pabalik doon. Then, kayo naman po dito ay pag ganon. Kaya mauna po yung tinapay, no? Pag ganon dito, balik sa likod. Para sabay tayong kunin. Doon na natin mismong kainin, Pagkuha natin tinapay, kainin, and then inumin. Okay? Para hindi po tayo tapos ibaba na dyan. Sige po. Maraming salamat sa Panginoon. Ito bang sabi ng banal na kasulatan?
In 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. Mauna na yung music team pala, no? Dali lang nak. For I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus on the night He was betrayed took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, He took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Pag-pray natin, Panginoon, sa oras mong ito, amin pong inilapit sa inyo, pinag-pray ang mga simbol na ito, Panginoon, ang simbolo ng iyong katawan at ang simbolo ng iyong dugo, Panginoon. Sa amin pong pakikisalo, Panginoon, sa aming communion, patuloy namin maranasan ang inyong grace. At the same time, huwag namin kalilimutan, Panginoon, yung ginawa niyong pagliligtas sa krus ng Kalbaryo para kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for every steps. Wash me in your blessing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Good is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Panginoon, maraming salamat po. Ang kapayapaan ay amin pong naranasan at ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Muli po papasalamat po ako sa muling pagkakataon na
makatungtong dito sa harapan upang bahagi ang salita ng Diyos. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 3 to 4, "But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you." Pinapakita po sa verse na to, sinasabi po na ang pagbibigay o pagtulong po sa iba ay hindi po dapat natin ipagmayabang dahil ang pagbibigay po ay it comes with our heart. Ang pagbibigay at pagtulong po ay nanggagaling sa ating puso, even in our mind po. At sinasabi rin, hina-highlight din po dito yung secrecy po of giving and offering help to people po. Sinasabi dito na hindi kailangan ang pagbibigay o pagtulong po, kunyari po, hindi dapat laging public, parang ganun. Kasi our giving may be in secret, pero nakikita po tayo ni Lord na laging kapag nagbibigay, ganun. Hindi po dapat natin parang laging i-public, ganun. Hindi dapat din po natin to ginagawa na nag-expect ng may kapalit, ganun. Kunyari, nagbibigay tayo tapos isusumbat natin sa kanila. Dapat hindi po tayo ganun. Dahil yun nga po sinabi ko kanina, giving comes with our heart. And palagi po natin tatandaan na ang ginagawa po natin sa ibang tao ay nagagawa na rin po natin yun para sa Panginoon. Yun po, itaas po natin ang ating tithes at tayo po ay manalangin. Lord, pinapulit sinasamba ka namin sa umagang ito. Lord, salamat po sa buhay ng mga taong taos-pusong nagbibigay, Lord. Lord, sana po ay patuloy niyo pong pagpalain at mamunga po ang aming mga binigay sa inyo, Lord, na magdadahilan po upang magkaroon po kami ng pusong mapagbigay, Lord. Yun lamang po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, bago po tayo magbigay, I would like to introduce po ang magbibigay po ng tanging bilang sa umaga pong itong. Habang kumakanta po siya, maaari na po tayong magbigay. Let's all clap our hands para po sa ating kapatid, Brother Matthew Carr. Matthew! Ay, sobra naman! Magandang umaga po sa lahat. Salamatan po natin yung Panginoon sa araw na ito. Sa totoo lang po, matagal na panahon din po talaga akong nawala sa paglilingkod ng Panginoon. At ito na lang po uli yung pagkakataon para makakanta ako sa Kanya. At yung kantang to, niyakap ko talaga to. Kasi yung kantang to, yung nagpapaalala sa akin o naging tanda sa akin na huwag nang bumalik sa sitwasyon o lugar kung paano ko niligtas ng Panginoon. Amen, Lord. Go back, Lord, to the way you used to live, the way you used to live. Don't wanna go back, Lord, to the way you used to be before you rescued me. And I will not stop till every tribe and nations bows before you. And I will not stop till they will see your glory, see your glory, your fire burns within me, burns within me with your fire.
Your fire burns within me, burns within me with your fire. Don't wanna go back, Lord, to the way you used to live, the way you used to live. Don't wanna go back, Lord, to the way you used to be before you rescued me. And I will not stop till every tribe and nation bows before you. And I will not stop till they all see your glory, see your glory, your fire burns within me, burns within me, with your fire burns within me, burns within me, with your fire burns within me, burns within me, with your fire burns within me, burns within me, with your fire. Lift up your eyes and see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes and see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes and see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes and see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Your fire burns within me, burns within me, with your fire burns within me, burns within me, with your fire burns your fire burns within me, burns within me, with your fire. Your fire burns within me, burns within me, with your fire. Performance level pala to si Matthew, no? Glory to God.
Praise God. So, magsisimula ng mamunga. No? Yan yung sinasabi ko. Magbubunga ka pagka ikaw ay talagang nakadugtong sa Panginoon. Okay? So, that's challenge for all of us. So, sana sa mga susunod, ilabas nyo yung talent ninyo, ipaglingkod nyo sa Panginoon. Huwag nyo withhold kasi matutuyo, malalaglag. Walang ka ng bunga. Okay, this time, bago po tayo mag-end, ay nais kong tawagin yung Zafra family here in front. Sila Brother Miller, Sister Angelica, para maipag-pray natin sila dito sa harapan. Pwede bang pakibigyan natin sila ng upuan para kasi may baby sila eh. Okay, assist na lang po. Ayan. Ito na kayo sa harap. June 16 ba nak ang flight ninyo? Ayan. Si Sister Angelica, she's actually a public school teacher pero inarrange ni Miller na magkakasama na sila kasi OFW si Miller sa Australia siya. Ang galing, no? Ang galing yung plano na talagang kasama na niya yung buong pamilya nila sa magsama-sama. Yun naman ang design ng Lord na magsama-sama ang pamilya. Tayo po tayo lahat, pag-pray natin sila. Lord, sa oras na ito kami lumalapit sa inyo. Aming idinadalangin itong aking mga kapatid, si Miller and Angelica, kasama ng kanilang mga anak, Panginoon, ang Zafra family. Panginoon, dahil sila po ay nagdesisyon na magsama-sama sa Australia, ngayon pa lamang ay patuloy niyo silang balutin ng iyong pag-iingat, ng iyong pagmamahal, ng inyong biyaya, Panginoon. Tiyak ko maninibago itong family ni Miller sa Australia, yung climate, yung anumang mga kultura. But Lord, kayo po ang tumulong sa kanila adjustment, Panginoon. Even doon sa papasukan na eskwelahan, itong anak nila, Panginoon. Maging maayos po lahat. Tulungan niyo sila, Panginoon, na maging smooth lahat ng process, lahat ng magiging kalagayan po nila sa Australia, Panginoon. At pagpalain niyo po ang trabaho ni Miller, ang company na kanyang pinapasukan. Patuloy niyo pong ingatan siya sa kanyang pagtatrabaho, pagpo-provide sa kanyang pamilya, Panginoon. Right now, taas natin, ilihans natin sila. Mag-declare tayo ng blessings. We declare blessings. We declare good health, victorious life. We declare peace and happiness sa buong Zafra family. Ito pong aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Thank you, thank you. Mamaya ay magbabay na kayo sa kanila. Sige, salamat, Miller and Angelica. Ako po ang nagkasal niyang mga yan. Tapos yung mga anak nila, ako rin nagbinyag. Lahat na. Sana pag magkaanak pa kayo sa Australia, invitin niyo ako para mabinyagan ko doon. Okay. So, purihin ang Panginoon sa buhay ni Miller and Angelica. Okay? Okay na tayo? Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa tanghaling ito. Maraming salamat sa pagpapala, pag-iingat. Salamat sa mga bata, Panginoon, na talagang nagbibigay buhay sa kanilang kamusmusan, Panginoon, ay talaga pong nakikita namin na someday sila ay magiging susunod na generation ng paglilingkod dito sa aming simbahan. Salamat sa mga kabataan, sa youth, sa young professionals. Salamat sa men and women na naririto, sa lahat ng leaders, workers, and even the pastors, Panginoon, na narito ngayon. Pinagpapasalamat namin ang aming buhay sa inyo. At Lord, alam namin, Panginoon, na pagpapalain niyo pong bawat isa, pamilya, yung source of blessing, yung income nila, Panginoon, yung trabaho, yung company na pinagtatrabahuan nila, Lord, i-bless niyo at i-bless niyo po ang aming mga kapatid physically para mayroon silang lakas araw-araw sa paghahanap buhay, Panginoon. At kasama na rin yung protection po ninyo sa kanila. Taas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pag-iingat at pagliligtas ng Panginoong Yesus at ang pagkasi ng Banal na Espiritu ay sumaating lahat. Humayo tayo na may kagalakan, may pag-ibig, pananampalataya at pagkakaisa ngayon at sa mga susunod na araw ng ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. For thine is
patuloy tayong magbalik ng kapurihan sa ating noon. Hallelujah! Well, let's sing! Wala bang ibang magagawa ang mga gawa. Lahat ng buhon ay luluhod, labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay. Nagurong tagapagligtas, sa inyong pagbabalik, ika'y hari na lahat. Lahat ng buhon ay luluhod, labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay. Lahat ng buhon ay luluhod, labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay. Lahat ng tuhod ay luluhod, labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay. Lahat ng tuhod ay luluhod, labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay. Lahat ng tuhod ay luluhod, labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay. Si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay. Si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay. Hallelujah, Jesus. Panginoon, ibinabalik namin sa iyo mataas na kapurihan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen!